Sinabi na nga na unconstitutional. Di ba nga? Pero talagang pilit inilulusot nitong si Luistro, si Vice President Sara Duterte ay isang abogadong mas magaling kaysa kay Luistro. Oo, mas magaling kaysa kay Luistro. Dahil ang galing lang ni Luistro kung ano man ay yung itago yung kanyang asawa na may kasong rape. Di ba? Hindi ka pwedeng humingi ng ebidensya at kung ano man. Dapat ay ang ang Senado lamang na siyang magsisilbing impeachment court. Oh, dapat siya. Di ba? Ay kasabay ka na rin. Di ba? Ganyan na sitwasyon. Pinipilit ninyo ang mga bagay na alam naman ninyong talagang hindi pwede at hindi uubra. Ay nakakahiya o Congresswoman, ha? Nakakahiya na nakapagsasalita ka parang ganyan. O, para ka ng si Trump, ha? Para ka ng si Trump. Delusional. Alright, at 5:16 in the morning. Good morning, Sir Ronnie. Sabi ni Tristan Wyatt Gulay. Ayan. Thank you. Sino pa baga? Wala na. Doon sa Messenger. Personal message, wala din. Okay. Diretso na tayo sa ating mga mababanteng balita. Tinuligsan ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang tinatawag na mini trial ng House Committee on Justice na kanilang ginit na labag sa konstitusyon. Kasabay na kanyang hindi pagdalo sa pagdinig kaugnay ng impeachment complaint. Ayon sa abogadong si Sheila Sison, ang Senado lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng paglilitis sa mga kasong impeachment at walang jurisdiksyon ng Kamara upang magsagawa ng anumang uri ng trial o tumanggap ng ebidensya. Samantala, sinabi ni Michael Powa na handa siyang dumalo matapos masupin ang ngunit kini-question pa rin ng ebidensya ang otoridad ng komite. Maaari din nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Iginit ni Duterte na nakapagsumiti na siya ng kanyang sagot at dapat nang ibasura ang mga reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Anya, ginagamit lamang ang pagdinig para sa politika sa halip na tugunan ang mga suliranin ng mamamayan. At yan ho yung nilalaman ng sulat na binasa natin kahapon, mga kabante. Naalala ba ninyo? Meron hong nagmagandang loob na bigyan tayo ng kopya ng sulat ng mga abogado ni mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa komite. Ayan. Sinulatan niya si ano pangalan? Jinky Beatrix. Tama ba? Hindi, Jinky Apps. Sorry. Ako pala yun. Ako pala yung biik. Jerville Jinky Beatrix Luistro. Ayan. Yun yung kanyang yun yung nakasulat doon sa sulat doon sa sulat sabi niya. Maliwanag. Ipinaliwanag naman doon. Pero talagang pilit inilulusot nitong si Luistro, ang pangangailangang humarap sa pagdinig. Etong si Vice President Sara Duterte at pagkatapos ay maglabas o magdala ng kanyang ebidensya. Alam mo, kanina may nabasa pa ako habang ako'y nag-aayos. May nabasa pa ako. Sabi nung isa sa mga meme na nabasa ko, nakakatuwa Ang sabi nung isa sa mga meme na saan na ba yan? Meme na nabasa ko, gano'n rin. Wait, bagal Ayun, ang sabi din mga taga Batangas and my constituents support this impeachment process. Ayon kay House Justice Committee Chairman Jerville Luistro, sinusuportahan umano ng maraming Batanggenyo ang nagpapatuloy ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Binahagi ng mambabatas na nakikita umano niya ang suporta ng kanyang mga kababayan sa hakbang na ito na anya nagpapakita ng kahalagahan ng pananagutan at proseso sa ilalim
ng batas. Abante Pilipinas! Noong una, ang pagkakabasa ko'y lahat. Yung pala ay marami. Ano ha? Ay tama naman. Tama naman. Marami ho ang sumusuporta dito sa proseso na ito na pinamumunuan ni Jervil Luistro. Oo. Marami. Mga 10. Abante Pilipinas! Remember ha? Remember. More than one is many. Kaya marami nga naman. Marami nga naman na sumusuporta. Pero kung babasahin mo yung mga komento ng mga taga-Batanggenyo, ay nakakahiya ho, Congresswoman, ha? Nakakahiya na nakapagsasalita ka pa ng ganyan. Ay para ka ng si Trump. Ha? Para ka ng si Trump. Delusional. Abante Pilipinas! Alas 5:20 na ng umaga. Nagpalabas naman ang sabinang House Justice Committee para maisumite ang SALN ni Vice President Sara Duterte noong panahong mayor siya ng Davao City at ngayon siya ay Vice President. Sa botong 30-1, inaprubahan ng komite ang motion ni Manila 3rd District Joel Chuba para sa pag-i-issue ng subpoena duces tecum. Pinasusumite ng Justice Committee ang SALN ni VP Sara para sa mga taong 27 to 2013, tapos 2016 to 2022 at 2022 to 2025. Inaprobahan din ng panel ang pagpapalabas ng sabina para sa mga video na hawak ng NBI na nagpapakita ng pagbabanta umano ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inisyohan din ng sabina si Attorney Michael Puwan na nagsilbing Chief of Staff at Undersecretary ni VP Sara nung siya ay DepEd Secretary. Abante Pilipinas! Kaya naman, talaga naman. Kababasa ko lang nung unang istorya. Kababasa ko lang nung sulat kahapon. Hindi ba ka? Di ba? Si Rufus Rodriguez nga. Matandang mambabatas na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya naiintindihan ni Terry Redon. Ha? Hanggang ngayon, hindi siya maintindihan ni Terry Redon. Nananatili ang kanyang paninindigan na talaga namang sinabi na nga na unconstitutional. Di ba ka? Hindi ka pwedeng humingi ng ebidensya at kung ano man, dapat ay ang Senado lamang na siyang magsisilbing impeachment court. Dapat siya. Di ba? Ay kaso may gano'n rin. Di ba? Ganyan na sitwasyon. Pinipilit ninyo ang mga bagay na alam naman ninyong talagang hindi pwede o hindi uubra, di ba? Kung bakit hindi namin maintindihan. Pero isa lang kung akong tatanungin, isa lang kahulugan yan. Kailangan magtagumpay sila. Kailangan maipakita nila ang kanilang corona. At they can only tell and show their delusional victory. Sabi nga, hiniram ko lang po yun. Hiniram ko lang yun. Doon sa napanood kong video dyan po sa program, abroad, kay Donald Trump. Kailangan ho nilang makita at mapapunta doon etong si Sara Duterte para maipakita nila yung kanilang delusional victory. Di ba? At meron silang corona. Pero hindi. Hindi yan. Una, si Vice President Sara Duterte ay isang abogadong mas magaling kaysa kay Luistro. Mas magaling kaysa kay Luistro. Dahil ang galing lang ni Luistro, kung ano man, ay yung itago yung kanyang asawa na may kasong rape. Abante Di ba? Yun lang naman Yun lamang.